man hindi pa kanila, ay nawawala yung ating mga farmers. Bagamat meron pang mga farmers na natitira, ay dapat na i-adapt siguro ng ating DOST para matulungan at sumagana ang ating ani, lalo na sa kape, paminta, at iba pang mga industriya dito sa Batangas, lalo na po itong ating maraming puno dito po rin ng mangga, na magaganda rin po naman ang nai-produce. Kaya lang, hindi mapaganda dahil wala nga pong kaalaman. Kung merong kaalaman ito, baka tayo ay makapag-produce na marami rin mangga. Dahil yung mangga ay for export na. At ito pong ating kakao, na nawala na nga po ang industriya dito. Dati po ay tayo ay number 3 o number 2 producer ng kakao dito sa Pilipinas. Pero wala na pong masyadong kakao dito. Kaya kung itatanong ko po sa ating director kung anong mga requirements ba o mga kinakailangan upang produce kami ng mga papeles para matulungan ng DOST, kasi ligaw ang mga small and medium entrepreneurs dahil baka singilin sila ng mahal kung doon sa kanilang mga kaalaman. Kaya siguro dapat ipaliwanag ng ating director kung ito ba ay may bayad o mga requirements ba, mga anong pang requirements nito, at gaano ba katagal itong ipoproduce. Salamat. Thank you po sa katanungan. Ano po, kay kasamang Amparo po, kay Magmar. Ang programa po sa agriculture ay talagang tinutuunan ng isang ahensya po namin, tinatawag na Philippine Council for Agriculture Resources and Development, yung PCAARD po. Sa PCAARD po, naggawa yan po yan ng mga tinatawag na organisasyon sa bawat region, yung tinatawag nating consortium. At nabuo na po ito at nag-exist na po itong mga consortium na to through time. At sa ngayon po, yung tinatawag na Southern Tagalog Agricultural Resources Development Consortium, yung STARDEC, ay may mga programa po na tumutugon ngayon sa mga priority commodities sa buong region. Kung hindi po ako nagkakamali, pong kakao ay kasama po sa mga priority na commodity. At napakalaki po ngayon ng binigay na pondo ng DOST, yung PCAARD na DOST, PCAARD DOST, upang magbigay ng malawakang programa na magbibigay kalakasan sa industriya ng kakao. Simula sa produksyon hanggang sa processing po yan. So sa produksyon po, yung development ng pag-identify, pag-develop ng mga bagong variety po na mas malakas. Yung mga, alam po natin, mga Ivory Coast po yan, di ba? Galing sa Ivory Coast. Meron po ngayon mga 2 o 3 Nestle variety na inintroduce dito na napakaganda. Siguro po pwede natin umpisahan ito upang maibigay yung mga demonstration farm na ito. Maaaring sa farm ninyo, sa mga kaibigan ng farm, sa pamagitan ng tinatawag nating SNT-based farm na commodity-based farm ng STARDEC. Ito po ay mahanap po kami ng mga magsasakang siyentista. Tulad po ninyo, sir, pwede ko kayo rekomenda dahil kayo isang magsasaka sa siyentista pagdating sa paminta, spices, at kung kayo po ay kakao din na nagagawa ng kakao, marami na rin yung kalaman, nire-recognize po ng PCAARD at saka ng STARDEC. Sino itong mga masisipag at merong innovative na mga magsasakang leader na pwede magbahagi ng kanilang kalaman sa kapwa magsasaka. At doon po namin binubuhos yung mga tulong pinansyal at saka struktura upang mapalago yung kanyang ginagalawan na mga facility o mga tawag dito, mga resources upang magbigay kaalaman sa iba pang magsasaka. Whether it is out of school youth o kapwa farmers, ano po? So, humahanap kami ngayon na maaring may rekomenda kay Director Vilma de Maculangan at sa consortium director po ngayon, which is ang head po ngayon, yung ating Cavite State University President, si Divina Chavez, o kaya po sa pamagitan ng Batangas State University kay President Nora Magnaye na ma-identify dito sa Batangas sino po yung mga
candidate na magsasaka-sintista na katulad ninyo, na pwedeng gumanap bilang isang magsasaka-sintista sa paminta at sa kakao. At doon kayo bibigyan ng napakaraming tulong po sa simula sa teknolohiya, training materials, at even sometimes facilities po. Kung mabibigay ng project proposal, binibigyan po yan ng konting tulong. Ano po? Hindi po napakalaki. Maayon po sa pangangailangan. So yung pong planting material, pwedeng ilagay doon po yun sa inyo upang startup na mag-produce kayo, at yun na ibahagi natin sa mga magsasaka ng mga new Ivory Coast na mga crop. Ano po? At tutulungan din po kayong gumawa ng bagong tsokolate. Kasi meron pong project ngayon sa PCR, yung Philippine Council for Industry, Energy and Research Development, na binigyan yung mga state colleges ng isang pagkakataon pang dumevelop ng ating sariling klase ng tsokolate. Hindi lang po tayo tableya, kasi tableya is a raw material po eh. And we come up with a new product, something like, alam niyo mga produkto ng Nestle, no? O kaya ng Hershey. Sa katunayan, ang Hershey po, nung bumisita kami sa Maryland, ito nakaraang buwan, kasi po bumisita kami ng misis ko. Yung Hershey Town po pala doon, sa Hershey, USA, wala naman silang kakao, di ba? Nag-i-import lang sila ng kakao, pero yung industriya ng paggawa ng tsokolate, pinagtunuhan nila at ginawa ng application ng siyensya. Sana po ganun din yung ating attitude. Hindi lang po tayo mag-start sa raw material. We develop new products, innovative products from our very own material. Kaya po yung produkto ng Makapuno ngayon na sinusubaybayan po ng maigi ng Region 4A sa DOST at saka pakipagtulungan po sa 6 na ahensya po ito. Kasama ang DA, yung Makapuno po, pinalakasan namin. Kung kayo hihingi at maghahanap ng pananim ng purong Makapuno, hybrid man o yung Laguna variety, nandiyan na po yan. Hindi na kayong maghahanap kung saan-saan, ready na. At pwede na kayong tumanim ng malakihan, 1 hektarya, 2 hektarya. Dati-dati, problema ho yan. Bakit na pinalakas? Kasi po yung Makapuno, meron po kami ngayong R&D dyan. Sa pamagitan po ng Picard, at saka po ng Fisher, nakadevelop po tayo ngayon ng produktong health products from the Makapuno meat at saka po doon sa kanyang liquid na pwede pong gamitin sa mga dressing at pwede pong gamitin din sa vegetable capsules. Napakarami pong application nun. So ganun po yung pagtugon natin. Kaya po inaano ko po si Mr. Amparo na baka po pwedeng i-recommend ako kayo sa Picard. Pwede po. At sa tulad nga po ng nabanggit ko, sana po ay itong aming mga produkto sa Lipa ay matulungan nyo para magkaroon ng magandang innovation para makakumpit tayo sa international. Lalo na po itong kakao o yung kung ibang bansa po may chocolate bar, baka po tayo magkaroon ng cacao bar. Right. Ito lang po isang pitik lang po ng pagtingin sa inobasyon. Nag-produce po tayo ng paminta. Nagpo-produce po tayo ng tinatawag nitong sili. Meron tayong bawang. Sa ibang bansa po, yung tinatawag na spice products. Sa pagbe-blend sa yun lang barbecue spices Napakalaking produkto na po yun na iniluluwas ng ibang bansa. So meron siyang spices for barbecue, spices for broiled, na i-mix mo na lamang. Babalutin mo na lamang sa karne. Di ba? Meron kayong tinatawag na tandoori spice. Ngayon, sa ating pag-iisip, anong pwede natin gawing mixed products from paminta kung base natin ay paminta? So, yan po, siguro, mga pitik lamang ng pag-iisip, paano natin i-improve ang ating industriya. Opo, ang paminta po kasi medicinal din at meron po siyang pwedeng i-mix na isang medicinal din na crop dito sa Batangas, yung pong tinatawag na luyan dilaw. Yung turmeric po kung tawagin. Ito po ay pinoproduce na rin po dito at saka po itong luya natin Tagalog. Yun po sa instance salabat. Yun po, kailangan po namin tulong niya. Direktor, talagang tunay ho na
gusto namin kayong pasalamatan sapagkat doon ho sa inyong mga paliwanag, ramdam po namin na konektado po kayo talaga doon sa ating mga kabayan. Yung mga programa nyo ay aim to empower our ordinary citizens, no? Palakasin yung kakayahan ng ating mga kabayan na magamit nila yung kanilang mga produkto para sa kapakanan ng ating bansa. But gusto ko lang pong itanong sa inyo ngayon, ano pong programa mayroon ng DOST para itong ganitong klaseng mga maliit na mga proyekto ay maipasa na lang po natin ito sa local government units, sa mga mayors, sa mga governors, para itong mga local executives na ito ay makatulong sila sa pagpapalakas ng science and technology natin. Kasi kung ang lahat ng mga maliit na ito ay tututukan po ng DOST, baka masyadong nakakapagod na ho sa inyo. Baka po pwede ho na maitanong po namin kung anong programa mayroon kayo ngayon na itong ganitong klase mga proyekto ay mahawakan na po ng mga local chief executives natin. Kung ang research ay tungkol po sa agrikultura, baka po pwede hong Department of Agriculture na. Kung ang research is about sa mga panghanap buhay, baka pwedeng pasukin na po ng Department of Trade and Industry para yung ibang sektor ng science and technology ay matutukan natin. Dahil nung ako po station manager po ng DWDD sa Metro Manila, nakilala ko po si Jun Dingli, yung pong inventor ng tubig. Nakapanginaya nga lang po sapagkat yung kanyang mga plano ho ay hindi po nagkaroon ng, hindi po nag-take off. But nakita ko yung frustration niya sa kanyang pagpupursige na maikalat yung kanyang idea. Na nabanggit niya na sa DOST ang malaking problema, ewan ko lang kung ito po ay existing pa until now, but ito yung napulot ko, na harvest ko lang sa kanya, na ang hirap ho na magpa-accredit ho ng mga teknolohiya, mga inbensyon. So, ang tingin ko lang, kapag ganun ang attitude ng mga nasa gobyerno natin, baka imbis na tulungan natin yung mga inventors talaga natin, baka nadi-discourage pa siya. Kasi kung titingnan ho niyo talaga ngayon ang statistics, iwan na ho ang Pilipinas pagdating ho sa invention. Nakita naman ho natin kung gaano kabilis ang Vietnam, ang China. But I understand, napakaliit talaga ho ng budget ng DOST at dapat yan ang pagtulungan natin dahil ang sabi ko nga ho, nandoon talagang inaharap ng bansa natin. But maitanong ko lang po sa inyo, sir, kung itong ganitong klaseng mga sitwasyon ngayon ay umiiral pa rin at ano mga programa mayroon tayo para ma-encourage natin ho yung ating mga kabayan na ilabas nila yung kanilang mga inbensyon at ma-facilitate natin na maging madila para sa kanila para ganahan naman po sila. Mukhang dalawa po yung bahagi ng katanungan kanina tungkol po dun sa pagpapalakas ng delivery ng service ng science and technology sa local government. Ano po? At yung pangalawa ay tungkol po sa mga inbensyon. Ano po? Yung sa pagpapalakas po ay meron kaming tinatawag ngayong programa sa DOST. National po ito na mga bawat region nag-identify kami ng 2 o 3 munisipyo na lalagyan namin ang tinatawag na Integrated SNT program, comprehensive program. Yung tinatawag ng community enhancement through science and technology. So ito, binibrief po namin yung mga leaders ng isang munisipyo ng mga programa ng DOST kung saan pwedeng ilagay sa kanyang mismong pangangalaga ang mga tulong at programa na binibigay ng DOST at ng mga iba-ibang ahensya. Sa pamagitan ng pakikipagtulungan namin sa DILG, sa DTI, tulong-tulong po namin binibalangkas doon sa munisipyo. Paano ilalagak ang SNT sa lahat ng programa. So para po hindi naman kami lamang ang gagalaw. So yun po yung ginagawa namin yan. At matagumpay na po namin itong ginagawa sa bayan ng Mulanay. Kung saan na-appreciate ngayon yung mga enhancement ng kanilang disaster risk reduction, enhancement ng library system, enhancement ng kanilang food processing, yung kanilang food processing at fish processing facility. Gatulad din po ng ginagawa namin sa Atimuhanan. Ano po?
So, inuumpisahan po namin yung strategy ito, pero this is what we call a convergence of effort sa pamagitan ng pagbibigay ng kalakasan doon sa governance ng isang munisipyo. Which I think, kung magiging isang magandang at matagumpay ito, it could be an answer to a strategy na bakit natin Siyempre, kailangan ng pagpagtulungan sa DILG, siyempre. The second question is how do we improve yung accreditation, but I'm looking towards accreditation po eh. When I look to the answer ng innovation at saka inventiveness ng Pilipino, and the response to be more inventive and to apply for patent should start at the early age, sa kabataan. Kung saan, alam na natin, nandito na yung mga matatandang inventor eh, na maaari may mga masamang masamang naging eksperyensya na ngayon at tinutulungan na po natin sa pamagitan ng pagpapalakas sa serbisyo ng Technology Application Promotion Institute. Yung po nagangalaga sa pagtulong sa pag-apply ng mga patent at saka mga inbensyon. Katunayan po, pag nag-apply kayo ng inyong invention ng application sa TAPI, ultimately meron kayong 50,000 assistance para bigyan po kayo ng attorney para tulungan kayo mag-draft ng inyong patent application at tulungan kayo magkaroon ng attorney counsel. Dalawa po yan yung magsusulat ng inyong patent application, yung patent agent at yung attorney. So binibigyan po ng ayuda ngayon yan. At sa katunayan po ang Pilipinas, kung tatawin niyo po, nung magkaroon po ng update in terms of competitiveness ang Pilipinas within the Asia Pacific, tumaas po yung ranking ng competitiveness ng Pilipinas at ang malaking contribution doon ay innovation. At yan ay i-measure sa number of patent application. Ibig sabihin, tumaas po yung ating antas ng nag-a-apply ng patent. Ibig sabihin, na-improve yung awareness ng tao na magpapatent ka, lalong-lalo na sa mga state colleges and university kung saan bumubuo lagi ng research, hindi naman inia-apply ng patent. Opo. So ngayon, inuumpisahan po yan sa mga batang edad. Sa elementary, sa umpisa pa lang ng kanilang mga science project, ini-inculcate na dapat itong mga ito, pagdating ng araw, ay will lead to something inventive or innovative na pwede nating mapapatent at ma-commercialize because that's a different aspect. Maitanong ko lang po, Director, ano ho ba yung importansya ho ng pag-patent ho? Kasi napakinggan ko rin ho yan na because of the absence of yung certification or yung pagpapatent ho, marami hong mga inventions na instead na Pilipinas ang magkinabang, ibang bansa ang kumikinabang dahil sa, yun nga ho, nagkaroon tayo ng naging problema noon. Ngayon, buti ho at good news ito para sa ating mga nakikinig ngayon na ang DOST tinututukan ito because ito yung na-identified na problema. At as an indicator dito ay maganda yung performance natin, yung number of patents na na-register natin ay tumaas. So ibig sabihin, nagka-cascade yung down yung programa. So but may palawanag lang ho natin, Director, sa ating mga nakikinig ngayon. Ano ang kahalagan ng patent at saka meron ho bang paraan para ma-simplify yung mga paper requirements dyan? Kasi alam ko yun ang pinakadailan. Pagdating kasi sa pagsusulat sa ating mga Pilipino, talagang yun ho ang problema natin. Napakarami ho nating idea, but yung idea na yun ho ay nananakaw sa atin sapagkat meron tayong pagkukulang sa pagdodokumento ho nito. Sa bandang, katanungan po niya, marami akong may papaliwanag ngayon. Una doon sa, anong kahalagahan ng patent po? Ngayon po, meron po ngayong ruling sa Patent Office, sa IPO na first to apply. Ibig sabihin, importante kung may idea ka, bago mo isiwalat sa lahat, kanino man, broadcast man o media, i-apply mo muna ng patent. Para po, kung meron nakapag-apply na kayo. First to apply. Miski hindi pa yata ho kumpleto yung dokumento. Basta at least first to apply. Pagtulong po doon ngayon sa paggagawa ng application for patent, meron po kaming ginanap na isang programa sa Balik Scientist Program kung saan humingi kami ng tulong sa isang napakagaling na isang patent na isang scientist na merong experience sa patenting sa US. At ang kanyang rekomendasyon is really one, to brief
every potential inventor or every state colleges and university, ang kahalagahan ng instrumento ng pag-a-apply ng patent, doon pa lamang sa paggagawa mo pa lang ng project proposal. Kasi from the project proposal, the research proposal, ma-identify mo na agad dito kung alin ba rin dito ang patentable na maaring magresulta into a registered patent or product. So, ganun po yung ginagawang strategy at importante po dito na sabi sa rekomendasyon nila na tulungan ang mga inventor at sa mga researchers sa university at mga other research institutions na magkaroon ng patent agent within the university or institution or organization itself. Sa DA dapat may patent, may patent agent. Ang katuwari, magkaroon ka ng patent office. Importante yan. At kung maaari, meron kang isang kilalang patent attorney. But importante yung pag-a-apply, kung ikaw ay may isang technology na may potential sa ibang bansa, i-a-apply mo pa rin yan dapat sa ibang bansa at sa iyong bansa. Kasi iba po yung pag-a-apply doon. Kasi maaaring itong technology ito, i-apply doon at may mauna doon na alam mo may potential doon sa application sa ibang bansa, ay matatalo ngayon sa commercialization, sa pag-hold nung kanyang patent. Okay, thank you very much. So, napakarami natin sana pag-uusapan, but siguro sa mga susunod na panahon, pag kayo po, Director, ay mapunta rito, ay baka pwede ho uli na mag-guest uli kayo sa programa natin. It's all about yung application talaga ng patent. Dahil kung titingnan nga natin ngayon, Director, yung tungkol lang sa medisina, napakadami natin hong mga gamot na kiniklaim natin na talagang nakakatulong. But ito ho ay kulang sa research. Ito ay hindi natin napapakinabangan. Yung example na lang ho, yung Lagundi. Buti lang ho, at ang Lagundi ho ay talagang mayroong isang private na laboratory, pharmaceutical ata yan, or laboratory, na talagang nag-invest ho siya. At ngayon, ang Lagundi ho ay pinapakinabangan natin. Mukhang tinulungan po ng DOST yan. Ng DOST, congratulations. No? So, napakarami ho talaga. Paano ho natin ngayon, ito last ko na bago si Mar, paano ho natin ngayon palakasin, anong program mayroon ho tayo ngayon para itong mga mayayaman sa ating bansa, yung mayroong kapital, ay mag-participate sa mga research at makita nila yung potential nito at makatulong sila sa pag-develop ng mga bagong teknolohiya, mga bagong inbensyon na makatulong din po sa seguridad, interes po ng ating bansang Pilipinas. Yung paghihikayat po ng pag-i-invest into science and technology or sa research, tinitingnan ko po sa dalawang anggulo bilang private institution ka, private individual na mayaman o isang kumpanya na mayaman. For example, mga industrial companies natin dito. Sa ibang bansa po, even sa Singapore, ang research activities ng mga even vocational school at that, na maganda ng kanilang facility at human capability, ang industriya nila ang nagbibigay ng research topic kung ano man ang gusto nilang isolven sa kanilang produksyon o sa manufacturing line. At naka-develop sila ng ganyang sistema through time. Yung po mga pilantropo na mayayaman na gustong magbigay ng tulong to develop new products, marami po naman ang gumagawa ng ganyan. Subalit, mas malaki po ang hamon sa ating mga state colleges and universities to develop their capability to gain trust sa mga industrial and manufacturing companies within their locality or within their sphere of regional activity to get the attention of this company. Hey, I am here. I have the capability. I could do research for you. Yan ang ginagawa ng bansang Amerika. Kumbaga, ang Massachusetts State University, ang Maryland State University, sila ang gumagawa ng mga produkto para sa industriya. Hindi yung ginagawa ng gobyerno, yung gusto lang niyang gawin. Kasi napakahirap yung gagawin ng gobyerno kung ano lamang gusto niyang gawin at hindi tumutugon sa kapangailangan ng industriya. So, importante pa rin ang hamon sa state colleges and universities to build their capability and confidence and gain the trust of the ecology na pumunta doon sa research ng mga state colleges. Magandang gabi po muli. May katanungan lang po kung nais malaman. Ito po bang patent o
Ito ba parang intellectual properties? At kung sakali pong ikaw ay producer ng isang produkto na naka-intellectual properties na dito sa Pilipinas at gusto mong i-export sa ibang bansa, mag-a-apply pa rin ba tayo ng intellectual properties sa bansa na pagdadala noon? Baka po kung magpo-produce kayo doon, ano po, sa ibang bansa, ano po. At importante po yung patent search eh. Sa paggagawa mo pa lang ng patent application, nakalimutan kong banggitin, na yung patent search is very critical sa pag-apply mo ng patent. Whether you're going, or even in the research aspect. Dahil doon sa paggagawa mo ng research pa lamang, aalamin mo talaga ito ba will lead into something novel or something new na wala pang gumagawa sa ibang bansa. So ngayon, ang DOST po, naglagay ng mga systems and facilities wherein you could access international patent libraries kung saan pwede kayong tumingin at silipin yung mga patent applications sa ibang bansa kung nag-exist ito. So ngayon, ang gagawin po ninyo, tingnan po ninyo kung gusto niyo mag-apply doon at wala pa yung produkto doon, pwede po yatang kailangan po niyong tingnan yung anggulong yon kung kailangan ko mag-apply doon ng patent. Hindi ko pa masabi kung anong klase ng produkto eh. So balit kung manufacturing naman po yan at produkto na, ang i-apply po naman dito, ibang license na yun, manufacturing license to manufacture na lang po. Siguro nabanggit mo, Jer, ang tungkol sa pangangailangan na makarating talaga at pakinabangan ng siyensya sa ating mga kababayan. Pero mapansin natin at nabanggit ko sa iyo kanina, hindi ganun karami ang tao nila ng DOST. Hindi ganun karami ang tao ng DTI. Pero sila ang mayroong kaalaman at sila yung nagsusumikap na maging giya bilang representante ng ating national government, maging giya natin sa lipunan. At dito ay nakikita natin, natatanaw natin ang pangangailangan na yung ating mga executive officers ng ating communities, ang ating mga local government officials ay siyang maging mulat para itong mga available na mga facilities na ganito, na mga ahensyang ganito, ay mas pakinabangan ng ating mga kababayan at ang ating nakikita ay ang maging yung angkinin yung role na iangat ang kakayanan sa produksyon lalo na ng ating mga kababayan, hindi naman yung malibang lamang doon sa mga dole-out, kung hindi maakay na yung ating kabuuan ng community ay pakinabangan yung mga technology binabanggit ni Director. Kung mapansin mo, ang karamihan doon ay nandiyan na at ang karamihan ay iniuugnay nila yung kaalaman na mayroon yung ibang mga tao, yung ibang mga institusyon at tinutulungan yung mga entrepreneur na nakakalapit. Kaya ito, ang mahalaga siguro ay maanyayahan natin, hindi lang ang ating mga kababayan, but ang ating mga local government officials na maging malakas ang pagtanaw sa sa pag-harness ng kakayahan ng serbisyo ng mga opisinang ito. At bihira po hindi naman laging ganyan. Napakalaking bagay na nandidiyan din yung mga opisyalis na yung kamukha ni Director Alex Madrigal na hindi lamang may kaalaman, kundi nandoon ang sipag. Nabanggit ko nga kanina na ang mamang ito ay maaring anumang oras ay pwedeng maakit ng iba. Pero yung passion niya para magamit yung kanyang magamit ang siyensya o maitulungan ng ating mga kababayan ay nandoon talaga. Nais niyang naiuugnay niya yung mga iba-ibang ahensya, yung iba-ibang opisina, lalo na yung ating mga university at ibang mga individual doon sa ibang mga entrepreneur. At ito po siguro ay dapat nating samantalahin na mayroong ganitong masikap at marunong na tao at talagang pinangungunahan na itong siyensya ay magamit natin sa ating development o sa ating production. Jer?
Yes, tama. At ako naman ding ramdam ko yung responsiveness ng ating regional director at yung programa niya is nakita ko na gusto talaga nila na maramdaman kagad ng mga ordinary nating mga kabayan yung programa at mapakinabangan. But yun nga, gusto ko lang naman talaga na makita kung ano yung on the part of policy formulation is nasa na sila, but yung binanggit nga ni director is meron na tayong isang regulasyon, meron tayong policy na umiiral na para itong mga invention, mga inventors natin ay mapakinabangan natin. Pero last question lang po to, director, alam ko ng overtime na ho tayo. Yung tungkol po sa organizations po ng mga inventors, tama ho yung direction niyo po, yung ang tinutukan po natin ay yung mga state colleges and universities, sapagkat ako naman po ay galing din po ako sa state college and university, sa state college, nagturo din po ako sa isang state college sa Camarines Sur. Nakita ko na halos lahat po ng mga state colleges meron silang tinatawag na research division or department, at meron silang extension department or division na after research, ginagamit nila extension kung paano ito ikalat. At ito isang malaking infrastruktura para sa inyo, para maikalat ninyo yung desire, yung programa, yung strategic na programa ng national government, ng DOST, para ma-improve natin yung ating DOST. But when it comes to the organization of inventors, ano ang papel na ginagampanan po ngayon ng mga ordinaryo natin or mga civilian na mga inventors? Patuloy po yung aming pagpo-promote ng organizational development ng organization ng mga inventor sa bawat region or even in the provinces. At hindi po namin pinakakawalan yan. Lagi po nandun yung allocation ng suporta ng DOST doon sa mga organization ng mga inventor. At hinikayat po namin yung mga budding inventors na pumunta doon po sa organization. Dahil po ngayon, ang aming mga activities even in the science fair, laging naka-angkla sa mga organizational group ng mga inventors po. So, organizationally, palagay ko po, as a policy, lagi pong on top of the priority yung consideration sa pagpapalakas ng mga organization ng Philippine inventors po. Thank you very much. Congratulations, Director. Mga kaibigan, tayo po ay inabot na po ng panahon sa ating programa, at bago natin bigyan po ng pagkakataon na magbigay ng parting shots or parting statement ng ating pong bisita ngayon, nais ko lang muna pong pasalamatan ang Blue Sapphire sa kanilang pagpapagamit nitong kanilang kwarto, sa paggamit po ng kanilang kuryente, at yung kanilang mga ilaw dito, pati yung aircon. And of course, pasalamatan ko rin po ang ating pong sponsor na nagbibigay po ng soldo sa ating pong operator dito, kay Dan. Si Charles Solano, ang may-ari po ng Silpul Joyce. Kaya kung kayo po ay nangailangan po ng mga appliances, kayo po ay pumunta lang po dyan. At pasalamatan din nga pala ho natin si Charles Solano sa pagtulong din po sa ginawang change of command ceremony para po sa ating pong Philippine Air Force. Siya po ay nagpahiram ng ilang po mga sala sets, at ito yung na ginamit din natin. Display na rin ito doon na ding, kumbaga na-i-promote din ni Charles yung iba't ibang mga sala sets niya dito po sa activity po ng Philippine Air Force. So Charles, maraming salamat sa yung pagtutulong dito sa ating programang Apap Batangas. Meron ka rin gustong pasalamatan, Ding? Oo, yung kasamahan nating isa dito, yung si Jane Murillo, incoming president ng Rotary Club of Lipa South, ay siya yung executive, siya yung may-ari ng ahensya ng MaxiCare na nandiyan at tumutulong dito sa ating mga kababayan. So para sa inyong mga healthcare, anong tawag dito? Insurance. Yung MaxiCare po, ating tangkilikin at tinutulungan po niyan ang Apap Batangas. At tumutulong din po sa atin sa technical assistance ang Great Concepts na pinangungulahan ni Marian Shelley Torres,
Ang kanya pong ang Great Concepts naman po ay para sa mga pangangailangan sa inyong party na may kinalaman sa mga imbitasyon at iba pang arte. 703-0889 043-703-0889. Yun po ang kanilang landline. At mayroon po silang website, yung greatconcepts.com. Pakitingnan na lang po natin sa internet. Salamat po. At mga kaibigan, sa parting statement po ng ating ginagalang na bisita po ngayon. Maraming salamat po kay Colonel Jerry Samudjo at ako po'y nakanaig ang isang matalino at napaka-mahusay na broadcaster po. Napakatalino po at malalim ang inyong mga katanungan at nakatulong po sa pagbibigay ko ng paliwanag. Salamat po na marami sa UpUp Batangas at sa pamagitan po na aking kaibigan si Engineer Andal na gusto ko pong paalam sa lahat ng ating mga kababayan sa Batangas sa pagmi-meeting po namin sa Regional Development Council. Amin pong kaikaiba ang pinakita po ni Engineer Andal sa pagsubaybay sa ginagawa ng PCA at ng Regional Development Council sa pagsugpo ng coconut scale insect. At yan po ay nakatulong upang lalo kong pagbigyan ng pansin yung pagbigay ng tugon sa solusyon na yan. At marami pong salamat din sa mga tagapakinig natin. At sana po ay tangkilikin ninyo ang lalo-lalo po yung mga ating local chief executives. Sa amin po dito sa Batangas, meron kaming Regional Volumetric Calibration Center. Saan po minimeasure yung in right accuracy ng mga volume ng gasolina na nilalagay sa tangke ng mga hauler. Nandiyan po yan, matagal na po yan. At ISO accredited po. Lahat po ng aking laboratory, 4 po yan sa region, ay puro ISO accredited. Pati po ang aming office ng region, ISO accredited. Kaya po may babahagi namin na may kalidad yung aming serbisyo. Subalit, gusto ko sanang samantalin ng mga local chief executives yung kakayahan ng DOST na magbigay ng mga programang ito, lalong-lalo na yung pag-measure pati ng advertisement ng kanilang mga timbangan na alam natin na madaming nadadaya. Subalit, hindi naman tinitingnan kung tama ba ang timbangan na ginagamit ng mga munisipyo or even yung mga nandun sa pagtimbang nila sa mga timbangan sa mga palengke, at mga grocery. Inumpisahan po namin sa mga supermarket. Ang laking tulong po yung kakunting butil na ninanakaw sa pamagitan ng pandaraya ng mga negosyante na ibabalik po sa mga taong bayan. At yan po ang programa ng DOST. Madama ang